Gaano nga ba kalakas ang Hito-Hito no Mi Model Nika na nakain ng ating bida na si Monkey D. Luffy? Ang Devil Fruit na ito mga idol ang pinakaunang sinumpang prutas na nakita natin sa kwento, pero hanggang ngayon nagugulat pa din tayo sa mga abilidad at kapangyarihang ipinapamalas ni Luffy gamit ang prutas. In short mga idol, madami pa tayong hindi alam ukol sa Devil Fruit Nika. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ng dahan-dahan ng lahat ng impormasyong alam natin sa Devil Fruit ni Luffy, mula sa history nito, sa mga transformasyong meron ng prutas, at sa lakas na meron ang Hito-Hito no Mi Model Nika. Bago ko ipaliwanag mga idol kung gaano kalakas ang Hito-Hito no Mi Model Nika, ikukwento ko muna sa inyo ang kaunting history ng Devil Fruit nito. Ang Hito-Hito no Mi Model Nika ay isa sa mga Devil Fruit na nagmula sa Void Century at pinapaniwalaan na ang unang user na nagmay-ari nito ay walang iba kundi si Joy Boy, o ang kinikilala ng kwento bilang unang pirata sa mundo. Na-awaken o napukaw ni Joy Boy ang tunay na kapangyarihan ng Devil Fruit Nika at nagamit niya ito noong Void Century. Sa humigit kumulang na 800 taon, sinubukan ng world government na kuhain ang Hito-Hito no Mi Model Nika pero hindi sila nagtagumpay. Hindi sigurado ang mga elders sa rason ng pagiging mailap ng Devil Fruit, pero tingin nila ay may sarili itong will, kalooban o kagustuhan ng Devil Fruit, kaya hindi ito basta-basta napapasa kamay ng kahit na sino, maliban na lamang kung mahawakan ito ng nakatakdang magmay-ari ng prutas. Dahil sa sobrang ilap mga idol ng Hito-Hito no Mi Model Nika, binago ng world government ang impormasyon ukol sa prutas. Pinangalanan na nila ito bilang Gomu Gomu no Mi at isinama sa mga paramisya, imbes na isang mythical Zoan type. Ang mga countermeasures na ito idol na ginawa ng world government para sa Devil Fruit Nika ay nagpapakita kung gaano sila katakot sa kapangyarihang nakapaloob sa prutas at sa will nito na mapunta sa tamang tao na pwedeng maging susunod na Joy Boy. Isa sa mga pruweba idol kung bakit napasok ang theory ng mga elders na may sariling will ang Devil Fruit Nika ay dahil nung nagawa nilang mahanap ang prutas sa wakas na wala pa rin ito agad sa kanilang pangangalaga. Binabantayan ito 13 years ago ng mga CP9 agents sa pangunguna ni Wooswoo, pero habang naglalayag sila para i-secure ang prutas, inatake sila ng Red Hair Pirates kasama ang kapitan nitong si Shanks. Nakuha ng Red Hair Pirates at ni Shanks na nooy may dalaw pang malilikot na kamay ang Hito-Hito no Mi Model Nika, kaya ikinulong ang walang silbing si Wooswoo at nag-celebrate sa Fuchsia Village ang Red Hair Pirates. Habang nagiinuman ang grupo sa bar, hindi nila namalayan na nakita ng isang bata ang Hito-Hito no Mi Model Nika at dulot ng katakawan, kinain ng bata ang natatanging prutas at tinaglay niya ang kapangyarihang nakapaloob dito. Ang batang nakakain nga nito ay walang iba kundi ang ating bida na si Monkey D. Luffy. Ang pagkain sa Hito-Hito no Mi Model Nika mga idol ay nagbigay ng kapangyarihan kay Luffy na magkaroon ng katawang may katangian ng goma. Ibig sabihin, kaya ni Luffy na banatin, baloktutin, pilipitin, palabohin, pahabain, at baguhin na parang goma ang kanyang katawan. Nagpapahintulot ito sa ating bida na makagawa ng mga pag-ataking hango sa mga kayang gawin ng goma. Kaya niyang magbitaw ng suntok na kasing lakas ng balang gawa sa goma, magpakawala ng sipang kasing bilis ng paghaplit ng lastiko, magpatayo ng mga misteryosong flood control projects, at kaya ni Luffy na gumawa ng mga sunod-sunod na pag-ataking umaasa sa pagiging stretchable ng goma. Ang pagkakaroon din ni Luffy ng katawang goma mga idol ang nagbigay sa kanya ng napakatibay na pangangatawang kasing kapal at kasing ganit ng goma. Mula sa kanyang balat, boto at laman ay gawa sa goma, dahilan para madali lamang sa kanyang sumulo ng halos lahat ng mga pagbayo, paghampas at pagsuntok ng hindi nasasaktan. Okay lang kay Luffy na tamaan ng mga matatagas na armas, sangkatarbang bala at matitinding suntok dahil kaya lamang itong tanggapin at baliwalain ang kanyang katawang gawa sa goma. Bukod pa dito mga idol, immune din si Luffy sa mga pag-ataking gawa sa kuryente, kagaya ng kidlat na likha ng homie na si Zeus, ng mga electro abilities ng Mink Tribe at ng mga kuryenteng pinapakawalan ni Enel. Lahat ng ito ay kaya lamang saluhin ni Luffy nang hindi siya napipinsala. Kung meron mga nakakasugat o nakakapagpaaray sa ating bida, ito ay ang mga pag-ataking nagmula sa ibang elemento kagaya ng apoy o lason, mga paghiwang likha ng matatalas sa sandata at mga pagsuntok na nababalutan ng haki. Sa kabila ng mga kahinaang ito, nagawa pa din ni Luffy na maipanalo ang mga labang kanyang kinasangkutan. Ang pangangatawang ito ni Luffy mga idol ang pinaka-base form ng kanyang pagiging isang Zoan, meaning ito ang pinakasimpleng anyo o pinakaunang transformasyon na nagagamit niya mula sa Hito-Hito no Mi Model Nika. Sa pag-usad ng kwento,
unti-unting nadiskubre ni Luffy ang potensyal ng kanyang Devil Fruit at nadiskubre niya ang mga bagong anyo na tinawag niyang mga gears. May 5 gears na naipakita si Luffy, kasama dito ang kanyang base form, na sinusundan naman ng Gear 2. Sa anyong ito mga idol, pinapabilis ni Luffy ang pagdaloy ng kanyang dugo sa kanyang buong katawan, nagre-resulta sa pagiging mas mabilis at mas malakas. Nagbabago din ang bahagya ang hitsura ni Luffy, nagiging mamulang-mula ang kanyang balat at naguusok ang kanyang katawan dahil sa mabilis na pag-vaporate ng kanyang pawis. Napakinabangan ng sobra ni Luffy ang benepisyong meron ng Gear 2 para lagpasan ng matibay na depensang meron ng Tekkai ni Bluno, para masabayan ng napakabilis na Zoro ni Lucci at para masabayan ang lakas ng lahat ng techniques ng mga miyembro ng CP9 na nagmula sa Rokushiki. Kung hindi dahil sa Gear 2, hindi magagawa ni Luffy na matalo ang mga tutang ito ng world government. Sunod sa Gear 2 ay ang isa pang transformasyon ni Luffy na tinatawag niyang Gear 3. Nagagamit ito ni Luffy sa tuwing kinakagat niya ang kanyang hinlalaki at tinihipan niya ito ng sangkaterbang hangin na magpapalaki sa kanyang braso, kamay o iba pang parte ng kanyang katawan. Ang dambuhalang anyo ng Gear 3 mga idol ay tumutulong kay Luffy para mas mapalawak ang sakop ng kanyang pinsala, dahilan upang maging mabisa ang Gear 3 sa mga malalaki o higanteng kalaban. Halimbawa dyan si Gekko Moria na naging dambuhala dahil sa kanyang Devil Fruit, ang Ancient Giant na si Ors at ang halimaw mula sa kailaliman ng karagatan na Kraken. Ang tatlong ito ay may mga pambihirang laki at sukat, pero wala silang panama sa tindi ng Gear 3. Higit pa sa Gear 3 mga idol ay ang Gear 4 ni Luffy. Ito naman ang anyong nabuo ni Luffy sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Hito-Hito no Mi Model Nika at ng kakayahan niya sa paggamit ng haki. May 3 variations ang Gear 4 ni Luffy. Una dito ang Boundman. Sa transformasyong ito, pinapalaki ni Luffy ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Binabalutan ng haki ang kanyang 2 braso at 2 binti at pinapalibutan niya ng puting usok na parang scarf ang kanyang balikat. Ang transformasyong ito mga idol ang nagpakain ng lupa sa napakalakas na Shichibukai na si Don Quixote do Flamingo. Maliban sa Boundman ay ang Tankman. Ito ang anyong nabuo ni Luffy matapos niyang papakin at pagtripa ng mga biscuit soldiers ng anak ni Big Mom na si Charlotte Cracker. Sobrang lumaki ang tiyan ni Luffy at naging bilugan, kaya noong ginamit niya ang Tankman, naging sobrang rubbery ang kanyang balat to the point na kahit ang espada ni Cracker ay hindi ito nagawang mabutas. Naging sanhi pa ito para maipit siya sa pagitan ng taba ni Luffy na pinatibay ng haki. Noong ibinalik ng binatang pirata ang kanyang hugis para maging bilugan, napatalsik niya si Cracker pabalik sa kastilyo ni Big Mom. Bukod dito mga idol, ang pangatlo at panghuling anyo na naipakita ng Gear 4 ay ang Snake Man. Hindi katulad ng naunang form ng Gear 4, ang Snake Man ay nagbabago lamang ng bahagya sa anyo ni Luffy. Lumalaki lang ng kaunti ang kanyang mga kalamnan sa braso at binti na nababalutan pa din ng armament haki. Ang mga binti ni Luffy sa Snake Man ay nagagamit niya para makatalo ng napakataas, habang ang kanyang braso at mga kamay ay inaasahan niya upang paulanan ng mabibilis na suntok ang kanyang mga kalaban. Napakabisang teknik ng Snake Man mga idol kontra sa mga katunggaling magaling umiwas o bihasa sa pag-ilag, katulad ng pinakamalakas na anak ni Big Mom na si Charlotte Katakuri na mayroong napaka-advanced na observation haki. Sa sobrang advance, nakikita ni Katakuri ang mga mangyayari bago pa ito maganap, kaya naiiwasan niya lamang ang mga suntok ni Luffy ng walang hirap, hanggang sa gamitin ng ating bida ang Snake Man. Bukod sa sobrang bilis mga idol, nahirapan din si Katakuri na makadepensa kontra sa Snake Man dahil nagagawa ni Luffy na palikuin, pabandahin at paglakbayin sa iba't ibang direksyon ng kanyang mga pagsuntok, kaya natamaan niya si Katakuri sa iba't ibang anggulo, mga pag-ataking nagpabagsak sa pirata. Ang maangas na pesigalidad ng Gear 2, ang napakalaking pagbabagong meron ng Gear 3 at ang mga perpektong transformasyon ng Gear 4 mga idol ay ang mga anyong nagagamit ni Luffy dahil sa Hito-Hito no Mi Model Nika. Lahat ng mga anyong ito ay isa-isang nabuksan ni Luffy habang umaharap siya sa mga pinakamalalakas na kontrabida ng istorya. Pero hindi pa dyan natatapos mga idol ang walang katulad na transformasyong meron ng Devil Fruit Nika, sapagkat ang pinakabago at ang pinakamalakas na anyong meron si Luffy ay walang iba kundi ang Gear 5. Ito ang awakened form ng Hito-Hito no Mi Model Nika mga idol na nagbibigay kay Luffy ng sobra-sobrang kalayaan, kaya nagagawa niya ang kahit na anong gusto niya sa pakikipaglaban. Same reason mga idol kung bakit tinatawag si Joy Boy at Luffy bilang Warrior of Liberation habang gamit nila ang awakened powers ng Devil Fruit Nika.
Noong napukaw ni Luffy ang kapangyarihan ng prutas, naging kulay puti ang buhok, damit at kanyang shorts. Nagbago din ang kanyang kilay, mata at kahit ang kanyang ngiti. Mas prominent na din ang usok sa kanyang balikat na para bang parte na ito ng kanyang katawan. Bukod sa anyo, habang nasa estado din ng Gear 5, nagbabago ang tunog ng tibok ng puso ni Luffy. Parang isa na itong tambor sa mga festival na maririnig ng mga taong nakapaligid kay Luffy. Nagdudulot para makaramdam sila ng kasiyahan at kalayaan. Ito ang rason mga idol kung bakit tinawag ng kwento ang tunog bilang drums of liberation. Ang Gear 5 ay sumisimbolo sa kalayaan, kaya ang kapangyarihan din niya ay umiikot sa kalayaan. Malaya si Luffy na baguhin ang kanyang anyo ng walang effort. Nababago niya ang kanyang damit para magamit ang anyo ni Nika sa isang iglap. Napapalaki na din niya agad ang kahit na anong bahagi ng kanyang katawan. At natatanggal niya at naibabalik ang mga parte ng kanyang katawan kung kailan niya gusto. Habang gamit din ang Gear 5, malaya din si Luffy na baguhin ang kanyang kapaligiran. Halimbawa, nagagawa niyang palambutin ang lupa at magtatalon-talon dito na parang trampoline. Kaya niya din gawing flexible ang mga bakal na parang isang lastiko at kaya din ni Luffy na baguhin ang katangian ng kidlat para mahawakan niya ito at gawing sandata. Maihahalin tulad ng kakayahang itong mga idol sa abilidad ng mga awakened powers ng Paramisha na nakakaapekto sa kapaligiran. Kaya sobrang kakaiba talaga ng pagiging Zowa ng Hito-Hito Nomi Model Nika. Ang hindi pa kapanipaniwala sa kapangyarihan ng Gear 5 ay ang pagbibigay nito ng kalayaan kay Luffy na ilagay sa epekto ng kanyang kapangyarihan ng kanyang mga kalaban. Wala siyang pinapalampas mga idol mula sa mga miyembro ng CP0, mga respetadong admiral ng Marines, mga Celestial Dragons na kabilang sa 5 Elders at kahit isa sa 4 na Yonko, hindi niya sinanto. Natatandaan nyo ba noong parang ginawang goma ni Luffy ang tiyan ni Lucci upang ibaon ng todo ang kamao niya sa katawan nito? Napanood nyo ba mga idol ang eksena noong anime ginawang bola ng baseball ni Luffy si Admiral Kizaru at binato ito sa kalangitan? Naalala nyo din ba noong pinisat ni Luffy si Saturn na parang maliit na gagamba? At natatandaan nyo pa ba mga idol noong walang awang pinaglaroan ni Luffy si Kaido matapos niyang gamitin ito na parang jumping rope? Lahat ng mga ito ay naging posible dahil sa kapangyarihan ng Hito-Hito Nomi Model Nika at ng Gear 5 na bigyan si Luffy ng kalayaang gawin ng kahit na anong gusto niya sa laban at sa kanyang kalaban. No wonder, binansagan ng kapangyarihan ng Gear 5 bilang the most ridiculous power in the world. Ganyan kaganda ang kapangyarihan ng Devil Fruit Nika. Ang tayong kahinaan pa lamang siguro nito na napapakita sa kwento ay ang pagkonsumo ng Gear 5 ng maraming enerhiya kaya nahihirapan si Luffy na i-maintain ang anyo ng napakatagal. Kapag dinide-activate din niya ang kapangyarihan, lumalabas ang kanyang labis na pagkapagod at tumatanda ang kanyang katawan na para bang 80 years old na siya. Ganun pa man, nagagawa ni Luffy na bumalik sa normal kapag nakapagpahinga siya o di kaya naman ay nakakain ulit ng napakaraming pagkain. Siguro, kung mas magiging madalas ang paggamit ni Luffy sa Gear 5, mas makakabisado niya ang paggamit ng anyong ito, pati na din ang kanyang kapangyarihan. Kapag nangyari ito, tiyak ang kanyang palaging pagkapanalo. Isipin niyo mga idol, paano mo nga naman tatalunin ng isang nilalang na napakahirap saktan? Hindi siya napinsala o napabagsak man lang ng pag-atake ni Kaido matapos siyang hambalusin ng kanabo ng Yonko. Hindi man lamang dinapuruhan si Luffy ng direktang laser beam na pinakawalan ni Kizaru. Nakuha niya pa itong kainin para pailawin ng kanyang buong katawan. At hindi man lamang nakadama ng kahit na anong masamang epekto si Luffy sa napakalakas na sigaw ni Topman War Curie. Tumalsik ang damit, peklat at mata ni Luffy pero ibinalik niya lamang ito na parang walang nangyari. Ganyan kaastig at katindi ang depensang meron si Luffy. Bukod dito mga idol, paano mo nga naman tatalunin ng isang nilalang na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan? Napabagsak ni Luffy si Kizaru matapos niyang gamitin dito ang kanyang Gomu Gomu no Don Rocket sa pulang admiral sa ulo at hindi agad ito nakatayo dahil sa pinsala. Pinalipad din ni Luffy ilang milya sa kalangitan si Marcus Mars matapos niyang gamitin ng Gomu Gomu no Don Balloon para palubuhin ang kanyang katawan, ibaon ng Celestial Dragon sa kanyang tiyan at patalsikin ito gamit ang puwersang ibinigay ng kanyang mga kakampi sa likuran. At higit sa lahat, ibinao niya si Kaido sa ilalim ng lupa matapos niya itong suntukin gamit ang Gomu Gomu no Bajrangan. Pinalaki ni Luffy ang kanyang kamao kasing sukat ng isla ng Onigashima pagkatapos ibinalutan niya ito ng armament at Supreme King Haki para ipatama sa pagbumukha ni Kaido. Ang mga pagkapanalong ito ni Luffy kontra sa malakas na katunggaling ito mga idol ang nagpapatunay na ang Gear 5 ay isa sa pinakamalakas na abilidad sa kwento. Ang Hito-Hito Nomi Model Nika mga idol ay sobrang nababagay sa ating bida na si Luffy.
Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit inadya talaga ng Kapalarang mapunta sa binatang pirata ang sinumpang prutas. Madami pa tayong hindi alam mga idol sa Devil Fruit Nika dahil hindi pa ito lubusang tinatalakay ng kwento. Sigurado na kapag dumating tayo sa yugto ng istorya na nagpapaliwanag sa karakter na Sangad Nika, sa pagkakakilala ni Joy Boy at sa tunay na katauhan ni Monkey D. Luffy, malalaman na din natin kung gaano ka-espesyal ang kapangyarihan at kung gaano katindi ang lakas ng Hito-Hito no Mi Model Nika. Ito po aking paliwanag sa kung gaano kalakas ang Hito-Hito no Mi Model Nika. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, ay wag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay i-search nyo lamang ang JTV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!